Eto, umiinit na po sa pagitan ng Senate President Escudero at Minority Leader, veteranong Senador Tito Soto. Ito'y kaugnay pa rin po sa hindi lang impeachment, mukhang aabot ngayon sa charter change. Saligang batas na ang pinag-uusapan, babaguhin na. Mukhang napikon si Escudero sa plano ni Soto at ng minority na isulong na ang pagbabago ng saligang batas. Pakinggan niyo itong balitang ito. Sa Escudero at Senate Minority Leader Tito Soto sa usapin ng impeachment. Pinunan ni Escudero ang sinabi ni Soto na papabura niya pag-amyenda sa saligang batas kung panindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang post, sinabi ni Escudero na tila kinakampihan ni Soto ang Kamara sabay gamit ng hashtag na "The Senate is not your playground". Paglilinaw naman ni Soto, susuportahan niya lang ang charter change kung sa kabila ng apela ng Kamara ay ibabasura pa rin ng Korte Suprema ang impeachment case. Isusulong daw niyang amyendahan ang Article 11 ng Saligang Batas o ang probisyon sa impeachment dahil imposible raw na matugunan ang lahat ng requirements sa desisyon ng Korte Suprema. Giit pa ni Soto, ang konstitusyon ang kinakampihan niya. Ayun, no? So, kita nyo, parang pikon si Escudero. Ha? Parang hindi daw playground, hindi daw yung Senado. Aba, karapatan ni Senador Soto yan kung gusto niya suportahan ang pagbabago ng saligang batas. Pangalawa, yung issue, kinakampihan daw ni Soto ang Kongreso pagka-hochacha ang pinag-usapan. Ay ikaw ay Senador Escudero at yung 19 na senador, ay di ba kinampihan mo rin ang mga congressman na nagsulong ng impeachment? Kasi pabor kayo doon sa ginawa ng Korte Suprema. Hindi pa nga final ay inarchive na niyo yung kaso. Ayan na lumalabas, ano ha? So halatang-halata ngayon yung style ng leadership nitong si Escudero. Pero wala namang personalan, issue lang. Kahit sino, kahit ako mismo at ang channel na ito, naniniwala ako na dahil dito sa nangyayaring ito, kailangan na talaga charter change. Ako nga, hindi lang ho amendment ang gusto ko eh. Hanggat maaari, i-abolish na itong batas na ito. Inaabuso na ho ng maraming sektor eh. Palitan ng bagong saligang batas. Baguhin ang sistema ng gobyerno from presidential to parliamentary system o anumang klaseng pagbabago. Ang presidential system masyadong inaabuso ng mga abusado. Ang 1987 Constitution, ang daming butas, ang daming palusot, ang daming technical and legal issue. Dahil kasi nga po ito ay under revolutionary government na minadali ng araw pero hindi po na correct ng tamang panahon para ho makabagabay, makasunod sa pangailangan ng mga Pilipino. Kaya kung merong senador katulad ni Soto na manindigan na magkaroon ng tsacha, anong karapatan ni Escudero para pigilan yan? Pare-pares lang sina senador. Masyadong may pagkadiktador na itong si Escudero. Kasi ang sabi ni Soto, gusto niyang suportahan ang tsacha. Lalo na ho yung issue may kaugnayan sa impeachment. Para malinaw na hindi nakakagulo sa mga provision ito. O yan ang masama doon. Karapatan ni Soto yun. Bakit hindi daw playground ang Senado? Para bang, huwag mong gamitin ang Senado. Hindi ito para sa'yo. Hindi kami pabor dyan. Parang ganun. Sino si Soto? Sino si Escudero? Para ganun nun. Veteranong senador. At may karapatan na magkaroon ng mga proposed bill o proposed tsacha. Ayaw ni Escudero. Masyado ng personal yan. Ayaw mo nang matanggal sa posisyon. Ay ako nga, sa totoo lang eh. Gusto ko nang maniwala at mukhang gano'n ang dating eh. Sa panawagan ng taong bayan, abolish Senate. Pero hindi basta-basta ma-abolish yan. Kailangan charter change. Kailangan baguhin ang saligang batas. Kailangan magkaroon ng bagong saligang batas. Kung gusto nating mawala ang Senado, mawala ang mga institusyon ng gobyerno natin, baka umaabuso, baguhin, palitan ang saligang batas. Yan po ang solusyon. Yung amend lang, pang sarili din yan eh. Pag inamend mo lang yung bawat provision nito, makikinabang lang din yung mga nakaupo at yung uupo. Ang mahalaga na dapat makinabang ay mamamayang Pilipino. Okay? Yung matitino, yung walang political interest, walang agendang mangagaw o mag-take over sa gobyerno. Yung mamamayang Pilipinong hindi involved sa destabilization. Yung mamamayang Pilipinong may totoong pagmamahal sa Pilipinas
at sa ating batas. Yun ho, huwag na nating isama yung ang galaw ay magpabagsak ng gobyerno dahil sa interest nilang gustong makabalik ng wala sa lugar, sa posisyon. Kung alam nyo kung sino yon, alam na natin din yun. Di ba? So, masyado na hong umiinit sa Senado. Mas lalo pong iinit pa ang labanan sa Senado dahil po nabuking itong si Francis Escudero na tumanggap po ng 30 million pesos mula sa isang kontratista. Ito ay campaign donation. At walang masama, di ba? Tumanggap ka ng donasyon sa iyong pangangampanya, walang masama dun eh. Kaya lang ang masama, kontratista ito ng ating gobyerno. At nasabi nga po ni Romeo Macalintal na maaring magsagawa na po agad-agad ng motu proprio investigation ito pong COMELEC dahil nga po sa paglabag sa Omnibus Code, election code nitong si Francis Escudero. So ngayon po ito pakinggan po natin tong balita patungkol po sa issue na yan para mas lalo po nating maintindihan itong sinasabi ni Romeo Macalintal. Kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors ni Senate President Chis Escudero. Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lubiano na top donor ni Escudero noong 2022 elections. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. At si Lubiano po, presidente rin ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan sa nilabas na listahan noong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors, number 7 ang Centerways. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong hocus-pocus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways gayong 1% lamang daw ng kabuang flood control projects ang nakuha ng Centerways? Gayunpaman, inamin nga ni Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po, sa ilalim po ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang mga kontratista na mayroong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sino mang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or indirectly. Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. May katwiran naman po ang batas. So ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ng maraming abogado, madaling lusutan yan. Bakit po? Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company, yung kumpanya na merong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po? Dahil daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang palang mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz, the owner. Bakit ganun? Di ba? Meron pa rin conflict of interest. At yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Dahil kahit papano, ang Omnibus Election Code ay ginawa noon pang 1985 at hanggang ngayon, hindi pa rin nare-repaso. Nako. Ayan na nga, 'di ba? So kahit na etong si Chis Escudero ay nakatanggap doon po sa may-ari nitong construction firm na kontratista ng gobyerno.
'di ba? Eh meron pa rin pong personal na interest ito. Bakit magbibigay ng 30M kay Escudero, 'di ba? Kumbaga ano 'to kumbaga loophole talaga. Kaya yung ating saligang batas, kailangan na talagang palitan. Kailangan na talaga tong repasuhin, baguhin. Bakit? Outdated na. Dahil kahit si Escudero, ito pong mga ganitong sitwasyon, lusot siya. Dahil nga ang nagbigay yung tao, hindi naman yung kumpanya. Pero, 'di ba, kahit na ano pa sabihin ni Escudero, etong taong ito, ang may-ari ng construction firm ay nakakuha ng napakalaking halaga na proyekto. Dun pa lang, 'di ba? Ginagamit na ito na pansariling interes yung impluwensya. Siyempre, hindi naman nila aaminin yan. Siyempre, hindi naman sila aamin sa ganyan. Sino bang kriminal lang umamin? 'Di ba? Kahit nga yung on the spot na aktong-akto, huling-huli sa ginagawang krimen, meron pa rin yang pagkakataon na mag-plead ng not guilty. Di ba? Ganun ang Kumbaga, eto nga nangyari na ito kay Escudero, yung kanyang 30M na tinanggap, makakalusot. Pero, sana lang talaga, walang kinalaman sa korupsyon, etong construction firm na ito at hindi ito gumawa ng korupsyon kasama ang DPWH. Dahil pag nagkataon, talagang magba-bounce back ito kay Escudero at sasabihin ng mga Pilipino talaga, iisipin talaga nila, kaya pala ito nakakuha ng malaking kontrata dahil kay Cheese. Itong si Attorney Romulo Macalintal, pwede palang pwedeng maabsuelto dito si Cheese Escudero. So, ano pa kaya ang ibang mga mga paraan para etong si Cheese Escudero ay maimbestigahan kung lumabag sa batas, 'di ba? Sabi nga po ni Romulo Macalintal, meron daw pong kapangyarihan ang COMELEC para mag-imbestiga, motu proprio investigation. Kahit wala pong nagrereklamo, mag-imbestiga na daw po ang COMELEC para mapag-aralan kung ito bang si Cheese Escudero ay liable dito sa Omnibus Election Code. Kasi tignan natin, 'di ba? Imbestigahan. Huwag tayong magbase lang kagad doon sa ang tao ang nagbigay ng donasyon, hindi yung buong kumpanya. 'Di ba? Tignan natin kung ano pong magiging findings dito ng COMELEC. Nagiging personal na. Parang ang feeling na ng ibang mga senador, kanila ang Senado. Sila ang Senado. Hindi po totoo yan. Sila ay mga senador lang. Ang Senado ay pag-aari ng mga Pilipino. Ang Senado ay national office. Ito ay institusyon na dapat pinapangalagaan. Pero dahil dito sa mga nangyayari, lutang at nakikita mo ang mga personal nilang agenda. Baka itong ilang senador ang merong plano for national position sa 2028 na kaalyado ng mga Duterte. Sa kanilang paniniwala na sila yung dapat na susunod na maghahawak ng gobyerno. Baka kaya ganon. Pero hindi po dapat. Dapat alamin muna natin at panagutin ang mga dapat na managot kung merong paglabag sa ating mga batas. Kaya nga pagdating sa issue ng impeachment, try and decide, not dismissal, not archive. Ang dismissal at archive, hindi yan nagbibigay ng katarungan. Hindi yan nagbibigay ng katotohanan. Yan ay malinaw sa aking opinyon na takipan lang, kampihan lang, politika lang. Pero nasa ang hustisya ng mamamayang Pilipinong naghahanap ng totoo? Nawawala, winawala, pinagtatakpan. Yan ang dating ngayon. Okay? So, dahil nga po sa wala pang final decision ng Supreme Court, bitin tayong lahat. Pero ito po yung dapat nyong huwag kalimutan. Ano man po ang magiging final decision ng Supreme Court ay ating kikilalanin. Pag sinabi ng Supreme Court, final na, sa final decision nila after ng MR, motion for consideration, na sinabing unconstitutional pa rin, tanggapin na natin yun. Pag sinabi ng Supreme Court na sila ay nagkamali, constitutional, na ayon sa batas, ang ginawa ng Kongreso, tanggapin din natin yun. Yan po ang pinakamaganda. Kasi the higher court of the land, ang pinakamataas talaga, wala nang iba.
Pero yung mga initial ruling na hindi final, tama yan. May kanya-kanya tayong paniniwala dyan. Pwede nating hindi kilalanin yan, pero irerespeto natin. Pero pag final na, ibig sabihin tapos na yung motion for reconsideration, as in final na, implementation talaga ang kailangan. So, ating tanggapin yan. Matalo o manalo ka, dapat irespeto ang Korte Suprema. Pero ngayon, na hindi pa naman final, may karapatan ang maraming Pilipino o kakaunting Pilipino na magbigay ng sariling interpretation, pagtutol man o pagsuporta sa unang ruling. Kasi hindi pa nga final. Di ba? Kasi ang pinalalabas po ng mga Duterte supporters at ng mga hindi nakakaintindi siguro ng sitwasyon, nagdesisyon na raw, final na yon, kalokohan yun. Pambubudol yun. Yung nagsasabing final na yun, tulog yun. Hindi alam ang katotohanan at hindi alam ang rule of law. Kung final yun, hindi natatanggap ng motion for consideration, hindi mag-i-entertain ng mga petition, hindi magbibigay ng panahon na pinasasagot si Sara Duterte at yung abogado niya. Kung final, tsaka hindi talaga final. Initial pa lang yun. Kaya nga gusto nga ng mga petitioner, magkaroon muna ng oral argument, debate ng mga abogado, before yung final ruling ng Korte Suprema. Okay? Huwag kayong pabudol, huwag kayong pagamit dito sa aking channel. Hindi kayo i-influensyahan, pero ipaparating ko sa inyo ang mga lahat ng ating nalaman sa kung ano ang tama at mali. Pero may karapatan kayong manindigan sa bandang huli kung ano ang magiging desisyon. Pero mahalagang ipaglaban ang katotohanan, katarungan, ating ang obligasyon lahat. Rin siguro itong si Chis Escudero, di ba, ano siya, defensive sa mga nangyayari sa Senado. Kasi nga po, di ba, kumbaga parang ano siya, parang kailangan niya na gawin itong pagprotekta kay Sara Duterte dahil nga po dito nakasalalay ang kanyang kandidatura sa 2028. Kaya ang impeachment, di ba, dinelay ng dinelay, kahit may forthwith, delay. Pagdating ng sila nag-convene, meron palang motion ng motion to dismiss at hanggang sa umabot na nga po na na-archive itong impeachment trial ni Sara Duterte. Kahit po meron pang motion for reconsideration ang Kamara sa Supreme Court. Kaya po, alam nyo, ito sinasabi nga ni Chis Escudero, ito daw ay demolition job sa kanya. Teka, parang nakakalimutan na ata ng ating mga kababayan, kung meron man pong may kinalaman sa mga demolition job, eto po, si Chis Escudero po, basahin natin to. Inamin ng bagong luklok sa Senate President Francis Chis Escudero na siya ang nagsimula sa pagpaplano para palitan si Juan Miguel Zubiri bilang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayan. So, yung demolition job kumbaga papabagsak sa isang tao, alam ni Chis Escudero dahil naranasan niya ng magpabagsak ng isang Senate President sa katauhan ni Mig Zubiri at nagtagumpay siya at siya ang ipinalit at kumbaga ininominate nitong si Cayetano para maging Senate President. So kung meron man pong mga paninira, meron man pong lumabas na mga paninira, alam ni Chis Escudero na kumbaga ganyan ang kanyang taktika. Napatunayan niya na yan na effective yung mga ganyan. Kaya po kahit totoo ang mga atake sa kanya, totoo ang mga sinasabi sa kanya, katulad niyan, umamin siya 30M mula sa may-ari ng isang construction firm. Di ba? Sa kanya naman galing yan, hindi paninira yan, hindi pa mumulitika yan. Di ba? Kaya po dito, alam na alam ni Chis Escudero kung merong naninira sa kanya dahil nga po, yan ang kanyang gawain, di ba? It needs to know, it gets to know one, basta parang ganun, malalaman mo na ang isang tao ay ganun ang gawain kung ikaw ay ganun din ang gawain.
Kaya po, tignan natin kung hanggang saan ang, kumbaga, sigalot na ito sa Senado. Tignan natin kung hanggang saan ang labanan ng talino ng mga senador at yung ibang mga matatalino sa pagtatanggol ng kriminal, pagtatanggol ng mga kawatan at pagtatanggol ng mga may personal na interes sa bayan. Ayan. So, update na lang tayo. Thank you po sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito, Sir Mike Abe. Thank you po sa inyong video. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.